Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahain ni lahat, nang ialay si Saak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na buong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao, at inumin ng kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat.
Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Dahil sa linggong ito, ating pong ipinagdiriwang ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Nazareno. May mga bahagdan ng buhay. Yun bang layers of life? Bahagdan ng buhay kung saan atin pong nakakatagpo ang Diyos. Bagamat ang iba ay hindi malinaw, ang iba naman ay nadarama mo. Ito'y depende na lamang doon sa taong tumitingin kung papaanong nakakatagpo niya ang Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa kung papaanong ni-recall, muli nilang pinaalala o inalala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mana mula sa langit. At ito ang paraan upang sila'y mabusog. Yung mana na iyon na ipinadala ng Diyos ay temporary. Yung mana na iyon ay ibinigay lang upang sila'y makasurvive doon sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Makikita ninyo yung karanasan ng mga unang Israelita na bagamat sila'y binibiyayaan ng Diyos, bagamat sila'y pinapatnubayan ng Diyos, hindi nawawala sa kanila ang reklamo. Bagamat sila'y binibigyan ng pagkain, hindi nawawala sa kanila, yun bang parang ang sama-sama ng kanilang loob? Hindi ba't sinisi pa nila si Moses? Bakit mo pa kami inalis doon sa Ehipto? Doon kahit alipin kami, kumakain kami ng masasarap. Kumakain kami ng mga karne. Nakakainom kami ng alak. Mayroon pang sibuyas o mga iba pang sangkap na natitikman nila. Ay sa kanilang paglalakbay, lahat ng iyon ay nawala. Kaya from time to time, sila'y nagrereklamo kay Moses. At sa kanilang pagrereklamo, si Moses naman ay nagdarasal at ibinibigay naman ng Diyos ang kanilang pangangailangan to survive. At yun nga ang isa ay ang mana mula sa langit. This is our past hunger. Yung mga ating nakakaraang gutom na hindi naiibsan ng anumang bagay sa mundo. Sa araw na ito, atin pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng katawan, ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating poong Jesus Nazareno. Bagamat ito'y ginagawa na natin tuwing linggo, bagamat tayo'y dumadalo na sa banal na Eukaristiya, linggo-linggo, yung iba, araw-araw. Ito'y upang muli nating i-recall. Ito'y upang muli nating palakasin. Ito'y upang muli nating isipin na ang katawan at dugo ni Kristo'y ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi na ito matatapos. Hindi na ito pangsamantala lamang. Ito'y hanggang sa kabilang buhay, ang kaniyang banal na katawan at dugo ang magiging pagkain ng lahat ng sumusunod sa Kaniya. Bakit ayaw tanggapin ng mga Hudyo? Bakit sila'y nagtatalo-talo?
dahil sa kanilang batas, sa kanilang kultura, hindi ka pwedeng kumain ng tinatawag na hilaw na laman. Pero ayaw kasi nilang tanggapin ang diretsyong salita ni Kristo na ang kaniyang salita'y palaging nakabase sa katotohanan. Kaya mula sa ating nakaraang pagkagutom, mulit-muli ibinibigay ni Jesus ang kaniyang kabanal-banalang katawan at dugo upang ating maging sandata at sandigan habang tayo'y naglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. This is a foretaste of heaven. Tayo'y pinatitikim na. Tayo ay iniyahanda na. Tayo'y dinadala na kung ano ang ating aasahan sa langit. Hindi na ito yung pagtanggap, kung hindi ang pakikiisa, ang pagiging kadugtong, ang pagiging related kay Jesus sa langit. It's no longer the bread that we receive, kung hindi ang pagkadiyos ni Kristo sa kalangitan. Ito yung hinihanda sa atin na sa salita ni Kristo'y kung ating nanamnamin, ipinakikitang sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan, ang kaniyang banal na katawan ang ating panghahawakan. Na sa kabila ng ating confusion sa mundong ating ginagalawan, ang katawan ni Kristo ang ating katiyakan. We are encouraged. Parang we are obliged na every time at sa bawat oras na tumatanggap tayo ng kaniyang banal na katawan, we become what we receive. Kung ano yung tinatanggap natin, yun tayong nagiging katulad nito. Kung tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan, hindi man natin kayanin ng biglaan, pero dahan-dahan, nagiging kamukha tayo ni Kristo dahil siya ang ating tinatanggap sa banal na katawan. Paano ba maging katulad ni Kristo? Ang magtama ng mali ay pamamaraan ni Kristo. Ang tumanggap ng kamalian ay pamamaraan na sinasabi ni Kristo. Ang magmahal ay kaparaanan ng Diyos. Ito ang sandigan nating lahat na unti-unti, kahit na tayo'y nalilito, kahit na tayo'y may kasalanan, unti-unti nitong binubura ang mga bagay na yan kung tayo'y taos-pusong tumatanggap sa kaniyang banal na katawan. Nahuhugasan nito ang mga kasalanang unti-unting sumisira sa ating kaluluwa. Ang kaniyang banal na katawan ay nagdadala sa atin sa paunti-unti pero tiyak na kabanalan. Sa kaniyang banal na katawan, si Kristo'y sa atin nabubuhay. Tanggalin mo ang banal na Eucharistia, mawawalan tayo ng pintig ng puso ng simbahan. Ito ang ating pinupuntahan. Ito ang ating inaasahan.
Ito ang ating pakikiisa na binanggit sa ikalawang pagbasa na binubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo. Kaya nga, ang isang disposition na dapat kong gawin sa bawat pagkakataong ako'y dadalo sa banal na Eucharistia ay ang makiisa sa kaniyang katawan. Dahil ito ang puso ng ating kaligtasan. Palalimin po natin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng hiwaga, sa pamamagitan ng himala, sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pagtanggap ni Kristo sa ating lahat bilang kaniyang kawan, bilang iisang tinapay na hinati-hati para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.